Sobrang exciting po na naging laban between Grandmaster Pragnananda at Grandmaster Ali Reza Firouzja sa naganap po na round 1 ng Norway Chess 24. Grabe po yung kanilang standard game na uwi sa tabla. So napunta po sila sa Armageddon tiebreak wherein 10 minutes ang white, 7 minutes ang black. In a must-win situation po ang white, samantalang tabla lang kailangan ng black. Tapos on move 41, magkakaroon po ng increment na 1 segundo bawat tira. Move 41 pa. So ano ang nangyari? Aba, ang gagawin po natin, ipapakita ko po sa inyo yung opening part hanggang bandang dulo para po ma-explain ko na mabuti, and then papanoorin natin ng live yung last part kasi sobrang exciting nun ni-record ko. Anyway, puti po dito si Pragnananda, nag-d4 po siya, sinagot po ng d5, knight f3, knight f6, at akala ko dito magbibishop f4, delayed lang po na London. Or if not, magsi-c4 po yan para maging queen's gambit, no? Anyway, ang tinira po c3 lang So, pwede London pa rin kasi ganyan naman yung setup ng London na sinagot ni Ali Reza ng C6. At ito po, medyo masusupresa kayo sa tira ni Prag. Queen C2. Napakaagang queen development. Normally kasi, ilalabas mo yung bishop or if not, yung knight develop o kaya magaganyan ka or mag-G3 ka. Pero yung Queen C2 agad, para saan yan? Ito po ay isa po sa mga opening na tinatawag nilang anti-Slav or anti-London. Bakit po? Anong nangyayari dyan? Pine-prevent lang po yung bishop f5 development. Yun lang ang nangyayari dyan. Ayaw niya pong patirahin ng bishop f5. Kasi ganyang setup ng London di ba? Sa kanang Slav. Kaya pine-prevent. Kaya ang ginawa po ni Ali Reza, aba matindi. Usually po kasi nag-G6 yan para magganon. Pero ang ginawa ni Ali Reza is knight lang po sa may e4. Para saan po yung knight e4? Ito po gustong gawin yan, bishop f5, na hindi inintindi ni Prag nag G3 lang. Bakit po? Kasi pagka bishop f5, pwede ka pong tirahan ng knight po doon. Maatake yung bishop, kahit na mag knight x ka dyan, capture lang doon, kumain ka dito, kulong po yung kabayo doon. Ganun yung mangyayari. Hopefully, naiintindihan nyo yung maraming araw. Pero yan po yung pinaka gusto ni Prag mangyari. Kaya si Ali Reza, another interesting move yung pinawalan. Tingnan nyo po nag h6 lang. Ano naman yan? Bakit ang weird po ng tira sa opening, no? Yung mga principal, control the center, develop minor pieces, castle early, hindi nila ginagawa. Pero lahat po yan ay may idea na malalalim. Para saan po ito? Gusto pa rin pong mag-bishop f5 para pagka knight h4 mo, tatakbo yung bishop mo. Kaya ang ginawa po dito ni Pragnananda, dahil parating yung bishop f5, nag-c4. At tinuluyan pa rin ni Ali Reza, bishop f5 pa rin, and then nag-queen b3 lang. Umiwas po sa discovery attack, pinapressure pa yung b7, dinipensahan by playing queen b6 na tinulakan siya ng c5. Ayun. Usually dito, pagka c5 po, ang ginagawa ko dito, tumatakbo ko pero yung iba, karamihan, is kinakapture po ito. Na hindi ko ginagawa madalas kasi pagka pawn takes yan, parang nasira po yung pawn structure, may idea naman po yan later on, tulak ng tulak. Ayun. Ganun. Kahit nga mag-e6 ka, maitutulak pa rin yan after knight c3 or ganun, may depensang ganun Anyway, si Ali Reza, kaya niya pala tinix yan kasi may tirada pala siyang knight a6. Dahil wala pang e3, hindi matikman. Anong pinagkaiba niyan? Aba, may threat po dito. Kaya pala kinaption niya. Pagkatira po ng knight a6, threat mo, knight b4, depensahan natin, bishop lang sa may dito. Na kung saan kinapture. At pagka takes, eto magandang tira. Knight takes, hindi. King takes. King takes lang. Kasi pag nag-knight takes po siya, magna-knight dito, may threat po sa c2. So, king takes siya ngayon, kahit mag-knight b4 ka dyan, i-develop lang yung kabayo Wala ka naman threat na knight c2. Iwas lang yung tore. Gagalawin mo na naman yung kabayo, magsasayang ka lang ng tira. Kaya ang ginawa dito, knight c7 na lang. At ang knight c7, maganda yung idea. Makikita nyo kung bakit Kasi ang tinira po dyan, knight c3 development. Tumira po ng g5, ayun. Para saan? Dito po ilalagay yung bishop. No, may mga idea din, pwedeng tulakan later on, na sinagot ng e3 lang. Pagka e3, bishop g7 na nga. And then, nag-b4. Ayan yung sinasabi ko kanina Yung b4, kahit double pawn, may b5, diba? Pero sa pagkakataong ito, because of the knight on c7, eto na yung reason niya
may A6. Anong connection? Ito po connection yan. Kung wala po kasi yung knight, kahit mag A6 ka, may B5 pa rin. Hindi po kasi magamit yung pawn na yan, gaganunin eh. Yan, libre yung tore. So, kahit mag takes ka, magna knight takes pa rin nakapin. But because of this knight defending the rook, hindi magawa yung B5. Diba? Interesting yung idea ni Alireza eh. Anyway, pagka A6, nag-bishop D3 para ipalit, nag-bishop G4, umiwas na tumalon sa E5, bishop takes E5, binawi po ng pawn, and then nag-queenside casting lang. Ayan, so very solid po yung position ng kingside ngayon ni Alireza, kaya ang sabi ng engine is slightly better pa nga. Close to equal, pero may konting kurot po sa side po ng item. Ngayon, pagdating naman sa oras, 5 minutes at 26 seconds pa si Pragnanandha, almost 5 minutes naman si Alireza. So, nasa move 17 pa lang sila. So, yung increment na 1 second per move, sa move 41 pa yon. Pagkakasling po, ang tinira po dito ni Prag, nag-knight po sa E2. Bakit niya po ginawa yan? Kasi yung castling nalagay yung king sa safety, yung tore biglang napunta sa D-file eh. Ang pinaka-threat po nun, magtutulak eh. Bakit? Atakado yung kabayo doon, persado kang kumapsyon, mabubuksan yung D-file. Kaya po tinalon dito yan ni Pragnanandha. Bantay sa D4 na kinapsure ni Alireza tapos binawi po ng king. Ngayon, pwede na bang mag-D4 dito? Hindi po pwede. Since wala pong knight sa C3, pag nag-D4, hindi ka pwersadong kainin yan o mag-react. No? So, pag tinulak, ang gagawin lang po ng white, baka i-E4, hindi mabubuksan yung E-file, tapos magkakaroon pa ng F4, lalakas sentro ng white. Kaya ang ginawa ni Alireza, nag-F6 na lang. Na kung saan hindi daw ganun kaganda. For some reason, ang pinapatira po ng engine is rook, something like that eh. No, yan ang pinapatira. Anyway, pagka F6, mukhang logical naman para po pagka takes. O, then nabuksan yung D-file or E-file, dyan maglalaro. Aba, may tirada pala si Prag, H4. Okay, sa'yo na yung E-file but I'll get the H-file. O, hindi maitulak para sana isara kasi may check. Kaya nag-King B8 yan. Ayan, pagka King B8, baka itutulak na eh. Tingin ko itutulak na eh. Kasi tabla lang kailangan ni Alireza eh. Panalo na siya sa match eh. Diba? Kasi black siya, pero kinapture na yan, tinakes, and then king move lang, may mga idea, papasok yung king, mananalasa, kaya nag-knight E6. Bakit? Pagka king G4, knight E7, hindi makapasok yung king. Diba? Hindi po makapasok ang king, kaya ang ginawa niya, nag-rook na lang po sa D1, tumira man ng rook po sa may F8, very interesting yung idea. Ano po gagawin yan? Magsasacrifice na po. Example lang example, magsayang tayo ng tira, ayan. Titirahan ka po ng F5. Pagka-takes mo, titirahan ka ng knight E6. Pagkapunta mo dito, rook HD8. Saan ka pupunta? Only square o pupunta ka dyan sa gilid pero rook F6? Anong gagawin? Pupunta doon at halos pamati na po yan. May mga ganyang idea po na medyo nakakatakot. Kaya ang ginawa po ni Pragnanandha, prevent yan by playing bishop F5. Pagka bishop F5, hindi na ako makatulak ng F5, rook E8 ako. Gamitin ko para makapunta dito na hindi daw ganun kaganda. Ibalik ko lang, ano ba tamang tira? For some reason, pinapa B6 na eh. Para daw yung king magkaroon na ng play. Pero, rook po sa E8, very logical, solid play lang. Kasi nga, tabla lang ang yung kailangan. Tinirahan po ng bishop G6 eh. Pagkabalik ng tore, wag po kayo maguluhan sa oras ha. Medyo may error po ng konti yung oras yan. Pagkabalik ng tore sa F8, kinaption na. Tapos binawi po ng tore. Eto, tingnan nyo, less than na lang po a minute sila pareho. Walang increment, nasa move 28 pa lang sila. Tingnan po natin kung anong nangyari. Panoorin natin ng live. Ayan, so kinapture po yung tore. Tapos E4 ang pinawalan. In-E4, tinulak lang yung pawn at wala na silang oras pareho. Tingnan nyo, 31 seconds na nga lang po ito pong si Pragnanandha. Dinepensahan po yung D5 na kung saan, ako po, lamang na daw po dito. Ang puti Bakit kaya? Anong tira ang pwede niyang gawin? Nag-rook lang po sa may D3. Para saan yan? Magro-rook F3. Atakihin po yung F6. Yun yung kanyang plano. Tingin ko. Yun yung plano niya dito. Nag-king move na lang. Okay. Rook F6 na po siguro yan. Rook F6 na nga at medyo alanganin na po yung posisyon ng black dito. Lamang na daw po ang white. Tinulak yung pawn. Kinapture lang. Tinulak ulit, chinek. Okay. Anong mangyayari? Tumakbo. Tinulak ulit. 10 seconds na lang si Prag. 20 seconds pa si Alireza.
Malayo pa po sila. Move 35 pa lang po ata ito. Move 41 pa. 6 moves pa ang kailangan. 5 seconds na lang si Prag. Wala ng oras. May pass pawn pareho. Pero yung pawn na nasa D3, didepensa yan ng Bishop H4. Inaatake yung kabayo ngayon. Saan pupunta? Tumakbo sa E4. Chinek po siya. D4 pala yun. Nag-king move lang. Wala ng oras. 3 seconds pa rin. 2 seconds. 1 second. Ano nangyayari? Boom! Pumasok yung tore. And then... nanalo pa si Pragnananda sa time. Matindi. May waga talaga ang chess, no? Grabe kahiwaga ng chess, mga sir. Nakita nyo yun? So, naubusan ng time. This is move 38 pa lang. Dalawang tira pa sana. Pakita nga natin ano bang improvement ang pwedeng gawin dito. Tingnan po namin, dalawang tira pa po sana bago yung encrypt na 1 segundo. Pero naubusan ng time si Aleresa. Ang nakakapagtaka doon, lamang po siya ng oras kanina Punta tayo dito. Ayan tingnan nyo yung time, 32 siya Tapos 15, kumbaga tumira ka na lang dyan kahit losing ka na sa laro Basta tumira ka na lang, mananalo ka na sa time. Over the board po pala ito, hindi po online. Kaya walang pre-move dito. Wala rin dagdag oras pa ang increment again sa move 41 pa. Pero tingnan nyo nangyari, tinulak, kinapture, tinulak, chumek. Hindi po pwedeng iharang yan kasi automatic talo yun. Example, hinarang, kakapture lang po yan. And then itutulak lang po or king F3. Ayun, pawn up na babagsak ko. Magtutupon sa up. Ayan, kaya balik po tayo doon. Ang ginawa is, king B8. Pagka king B8, tinulak, nag-knight lang po, and then nag-king move, nag-knight ulit, tumakbo yung king, at eto po, winning na talaga So, kakainin po ito, kaya dinito na sinagot ng Bishop H5 para bantayan, ayan, at nag-Rook H8 para tanggalin sana yung bantay, pero tumakbo lang po yan sa G4, at pagka Rook H2, ayan, dito po naubusan na ng oras Actually, yung Rook H2, hindi na po siya na-considered na part of the game, kasi naubusan ng oras yan. Pero sa over the board, naitira yan, kaso dyan yung part na nawala ng oras si Aleresa, at dahil doon, panalo sa time si Pragnananda. Grabe ka-exciting Armageddon, no? Anyway, natabla po lahat ng classical game. So, nagkatalo lang sa Armageddon. At ang mga nanalo po sa Armageddon na merong 1.5 ay si Magnus Carlsen, si Hikaru Nakamura, at Pragnananda. Samantalang mga natalo po sa Armageddon with 1 point ay si Ding Liren, si Fabiano Caruana, at si Aleresa. Yan po ang nangyayari sa ngayon. So, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Abangan nyo po yung mga susunod na video na update natin sa torneyong ito. Nagla-livestream po ako pala. Kasi nagsisimula to 11 PM So, abangan nyo po. Pag may time, nagla-live ako. Hanggang sa muling pagkikita. Thank you po sa inyong support. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.